Salamat po sa pamilya ni binahagi niyo itong hindi niyo pinagdamot itong yung karanasan at maibahagi sa iba at yan po ang layunin natin. Maka-inspire po tayo sa ibang ating mga kasamahan. Good morning, magandang umaga, magandang Sabado. At mukhang magpapakita ang haring araw kasi kahapon magandang panahon. Sana medyo malamig ngayon pero okay lang yan. Ganyan ang kanda pa ganyan lang. So meron tayong pag-uusapan ngayon guys. Pero bago yan, syempre gusto ko magpasalamat sa lahat na bumati sa akin ng aking maligayang kaarawan. Salamat sa inyo at samahan nyo ako ngayong araw na to dahil birthday ko. Tara po kayo dyan at may pag-uusapan tayo. Pag-uusapan natin yung mga unang-una, pasalamatan yung pamilya ni Nunay. Procedure na ginawa sa kanya, saan siya nag-apply, IPAMS, alam nyo na yan. Siyempre, pag-usapan din natin dahil marami na nag-comment kay Yoli yung dahil nga baka daw sa PR kailangan nila ng show money. So, pero may isang paraan dyan para sa temporary workers program. Okay, abangan nyo yan. Ano rin, mga tips and advice sa mga interview, mga pinagdaanan ng Daddy Vlogs. At ito naganap to, nangyayari ito at nagagamit na asahan. So, stay tuned kayo, panoorin nyo hanggang dulo. Pero bago yan, kung bago ka sa channel na to, please subscribe and like and share. Yan. Salamat sa inyo lahat, guys. Sa lahat ng subscriber na na-inspire sa atin. Maraming salamat sa inyo at pasalamat din tayo kay Aling Yoli at binahagi niya ang kanyang karanasan. Yan po ang ating layunin dito. Mabuti may tumutulong sa ating kagaya ng pamilya niya. Hindi pinagdamot yung kanilang karanasan at talagang pinakita sa atin at sa ganun, ma-inspire din kayo sa pinagdadaanan nila. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman yan imposible. Like nang ipinost yan nung last vlog ko, last year yata, yung industrial cleaner na yan sa Quebec. Yan, nakita nyo naman, di ba? Kahit pa paano, merong resulta na nangyari, di ba? So, yung iba po, update kayo ng status nyo kasi pamilya po tayo rito Ang gusto po natin ay ma-inspire nyo yung iba pa natin kasamahan at maibigay nyo kung ano yung mga naranasan nyo at makapagbigay kayo ng advice kung paano sila mahila pataas. Yan po tayo, hilahan po tayo pataas, hindi po tayo pababa, pamilya tayo. So, status nyo, ipaalam sa akin kay Daddy Lou Vlogs or sa FB page ko, Daddy Lou Vlogs. At huwag nyo kalimutan yung status nyo, palagi nyo i-update para na sa ganun, nalalaman natin. Kasi pinararating po natin yan sa iba natin kasamahan para nga ma-inspire sila at magkaroon ng lakas ng loob. Speaking of lakas ng loob, isa pa rin yan dito sa aking experience ng pag-aaral. Salamat ulit sa mga nag-share, okay? Ayan, siyempre nabanggit ko na yung mga pag-uusapan natin, saan ba tayo mag-uumpisa? Pag-uusapan natin, etong procedure na ginawa dito ni asawa ni Aling Yoli na nag-send lang siya ng email dito sa IPAMS agency na lagi natin binabanggit at doon nagsimula yung kanilang sistema. Yan po yung tinatawag natin na Philippine Abroad Connection. So yung proseso nila na nakita ko naman dahil nagbasa-basa nga ako kaya maaga akong gumising guys dahil natutuwa ako doon sa mga comment at yung nabasa ko yung proseso nung sa asawa niya, yun nga po tamang proseso talaga ng pag nasa abroad ka. So, ang mahirap lang po dito, madali kasi nag-email ka lang, di ba? Hindi ka naman gumastos or nag-email ka lang. Kaya lang po, syempre, ang mahirap po dito pag nasa abroad ka at nandito yung mga papeles at pinadadala mo sa Pilipinas para authenticate at pinare-red ribbon yan. So medyo yun ang magastos dyan, yung pagbalik-balik ng ganyan. Kasi lahat yan, naka-abogado. So ayan po, yun lang po ang mangyayari dyan. Siyempre, yung mga nagtanong din tungkol sa magkano ba ang ginastos. Related po ito dun sa ginastos. Pag-uusapan natin yan mamaya kasi wala naman po siya dapat gastusin. Ang magagastos niya, yung mga medical niya, tsaka yung ibang mga proseso ng mga papel niya, yung mga pag-asikaso niya. Pero sa mga processing po, tsaka sa funds, wala po siyang dadaling ganon. Okay? At syempre, naipangako natin ulit, dahil nabasa ko kay Ma'am Yoli, para ma-relieve lang si Yoli Nunay. Kasi may nagtanong sa kanya tungkol dun sa permanent residence. Ganito lang pong gagawin niyo. As a temporary worker po, si Mr. niyo, pag nasa Quebec na, ang una pong gagawin is mag-ipon. At para na sa ganon, magkaroon ng ipon, may panggastos para pag kinuha kayo. Kasi meron pong programa ang temporary workers para sa mga asawa at anak na pwede kayong kunin kahit hindi sila permanent residents. At marami na po ditong gumawa niyan. At ang asawa po nabibigyan ng work permit. Pwede kayong magtrabaho. Open yan. So maganda, di ba?
habang nandiyan kayo, at later na kayo mag-a-apply ng permanent residence. Kasi depende po yan eh. Meron pong may mga programa na permanent residence kagad ang bagsak mo. Yan yung po yung mga express entry, AIPP, mga programa na ganyan. Yan po yung may mga funds. Okay? So yun po yun po ang work niya, Ma'am Yoli, kung nandiyan na kayo. At nabanggit ko rin to kay Perks de la Cruz, shoutout kay Perks, napaalis na rin next year. So sabi ko sa kanya na lang gawin as a temporary worker, kunin niyo mo yung misis niya para hindi siya malungkot, di ba? Ayan, para mabigyan ng work permit. Tapos yung anak, kakaroon po yan ng student permit naman, okay? Email, job hunt naman tayo. Ito yung sa mga sinasabi natin, lalo na dito sa international. At kahit sa Pilipinas, kung doon kayo nag-send ng sa mga agency, kailangan po yung resume nyo ay laging handa. Meaning po, kung halimbawa, ang requirements ay IELTS or educational assessment, gawin nyo na kaagad yun. Ilagay nyo na kaagad doon sa resume nyo yan, nakahanay na yun doon, experience nyo, COE nyo, mga kung ano-ano, yung mga fast na history ng mga trabaho nyo, kolektahin nyo yung mga certificate of employment na yun. Lahat yan, nandun na lahat yan. Yung cover letter nyo, kailangan maganda-maganda yung approach. At talagang, kung yun namang dito sa mga employer naman dito sa abroad, like dito sa mga, sa probinsya namin, dito sa Saskatchewan, make sure na na-research nyo yung company na ina-apply nyo. Kasi hindi po pwede basta papadala ka ng email na resume mo doon na wala ka man lang sinasabi na dapat meron ka man lang na palabok. Na ika nga I've been searching na ito. Talaga na-search ko well ko na itong company kaya interesado ako. At ipaliwanag mo rin doon, syempre, na talagang alam mo yung mga procedure na alam mo rin yung procedure na kailangan mo ng funds kung halimbawa na hindi ka mabigyan ng job offer, di ba? Ganon kung dadaan ka sa mga program na iba. Pero kung pagkakaloob nila na mabigyan ka ng job offer, wala na po yung funds. At syempre, wala na rin yung kung ano-ano pang mga dahil mga gastusin dahil job offer na po yung binigay sa inyo. 'Di ba? Wala ka ng funds, direkta ka nang darating dito na may trabaho na kaagad. Yung pong may mga funds, yan po yung mga walang job offer na pag dumating dito is landed, permanent residence, kaya lang wala silang trabaho, mag-a-apply pa sila. Kaya po yung funds na yun po yung ginagamit sa pagtira nyo rito habang kayo ay naghahanap. Halimbawa, kung solo ka or may kasama kang anak, kasi syempre, maganda siguro solo mo na, medyo malaki-laki funds eh. Eh dito naman, mga isang linggo lang, may trabaho ka na rin, makakahanap ka na kaagad. So, maka-stable ka muna, hindi kunin mo sila. Hindi po gagalawin yung pera na yan eh. Yung funds na yan, nasa bangko nyo, at yan po ay yung parang seguridad nyo na wala kang matakbuhan, wala kang Kailangan meron ka yan eh, meron kanyang pondo. So, wala namang kukuha niyan, sa'yo yan. Okay, siyempre sa mga last vlog natin, nandun pa rin yung paliwanag natin na pwede nyo lapitan pagka bago kayo sa lugar, okay? So, related pa rin dito sa job offer na sinasabi natin, tutuloy na natin kasi kung nakapag-email kayo at nag-reply sa inyo yung email nyo, kasi marami ako nababasang ganyan, marami nagtatanong sa atin, na interesado raw sa kanila. So, napakaganda raw, talaga interesado sa kanila. Ganito, nangihingi ka agad ng processing fee. So, yan po, big question mark yan, Kasi po, ang employer, once na ma-search yung profile nyo, yung email nyo, nabasa nila at interesado sa inyo, unang-unang gagawin ng employer is mag-apply ng job offer. At padadalhan po kayo niyan ng parang contract kung willing ka dun sa nakalagay doon yung halaga ng salary mo, araw ng trabaho mo, pamamahinga mo, cover lang mga benefits mo, papaliwanag lahat doon, yung mga holidays, at kung ikaw ba ay cover ng isang buwan para sa paninirahan habang nagsisimula. So yung mga ganyan or wala naman kung hindi ka cover ng paninirahan, so tatanong nyo sa employee, kailangan nyo i-discuss yan para makapagbaong ka kahit pa paano ng pang isang buwan na upa. So yun po yung mga proseso kasi kung nag-apply na sila ng job offer mo, ilalagay sa pangalan mo yan at ipapadala sa iyo para magamit yan sa pag-a-apply sa work permit. Yan po ang requirements. At kung halimbawa nga na ang employer namin nagmamadali at talagang gusto kanilang kunin, siguro ihanap nila na mag-aayos sa papers mo. Pero nasa sayo yan kung gusto mong i-apply ng online kasi magagamit mo yan sa maraming program yung job offers na yan. Talagang pwedeng landed ka na rin kaagad
or pwedeng work permit lang muna para makapagtrabaho na kaagad. So ganun yan. Depende yan sa job offer na ibibigay sa iyo, ha. Nililinaw ko lang. Okay. So ayun po yan, ha. Sana nalinawan kayo ng kaunti doon dahil yan po ay related dun sa asawa ni na hindi imposible ni Yoli, Hindi imposible na katulad niyan, di ba? Nag-email lang siya sa IPAM, so na-pick siya na employer. Dumaan sa mga interviews at na-pick siya. So yun, processing siya, di ba? Nag-continuous na siya. So maganda yan, maganda. Wala mawawala guys, hindi kayo matatalo. Hindi kayo ma-scam sa mga ganito. Basta nandito kayo sa tamang tao. Like Daddy Lou Vlogs. Stay tuned kayo sa akin guys kasi ang ating laging inihahatid sa inyo ay yung kaligtasan nyo at ikabubuti nyo. Samahan nyo lang ng effort dahil nga gabay lang po ako Pero ito pong mga sinasabi ko sa inyo, ito po yung mga tamang paraan para na sa ganun maiwas kayo sa mga scam, maloko kayo. At sabi ko nga, punta kayo sa FB page ko, Daddy Lou Vlogs, kung may mga katanungan kayo, hindi kayo sigurado. Okay? Salamat po sa pamilya ni Yoli Nonoy at binahagi nyo itong, hindi nyo pinagdamot itong yung karanasan at maibahagi sa iba. At yan po ang layunin natin. Maka-inspire po tayo sa ibang ating mga kasamahan. At ito po ay magandang indikasyon at sa pagtulong. Pagpatuloy niyo po ang kagandahan loob niyo, pagpatuloy niyo yan, kung ano man pong pinagdadaanan. Sa lahat, sa lahat, panawagan ko to sa lahat, kung ano yung status niyo. Update niyo ako, para na sa ganon, kaya ako ginawa itong vlog na ito, para makarating sa marami na mga hindi niyo kakilala at ma-inspire pa silang kagaya niyo, kagaya natin, sa pinagdaanan ko. At para doon po sa mga healthcare, email nyo lang po sila dito kung sa Saskatchewan government po kayo, ng site ng Saskatchewan government, punta po kayo sa health and then puntahan nyo yung employment and then hanapin nyo yung healthcare dyan. Nandiyan po yung mga jobs and then start email them, but make sure na ready at who knows, malay mo mabigyan ka ng job offer and then that's it. That's the only thing, yung job offer lang ang kailangan natin ma-encourage mo lang sila. Try to convince them. Pag-aralan nyo yung lugar para meron kayo may paliwanag sa email nyo. So, ayan po So, maraming salamat dahil Sabado. Yan, nahuli yung ang haba na rin, nagreklamo si Direk. Yung experience ko guys, ay kadugtong ito kasi maganda rin ito para malaman nyo rin yung sa interview at pinagdaanan ko at kung bakit ako kahit paano nagkaroon ng magandang daan. So, sa next vlog natin yan, gagawin ko na rin after nito, mahaba lang, kakat ko lang to. At, ayan, at shoutout sa mga paalis, Kaya stay tuned kayo guys, and I love you all. Kasi, sinamahan nyo akong birthday ko na to, at saka nakita nyo naman, ako'y natutuwa at nagagalak. Kahit ako'y walang handa, konting-konti lang, okay na yan. Blessings, thank you pa rin, di ba? Dahil, meron nagbabahagi ng ganito at may nai-inspire. Share nyo guys! Share nyo po itong video, kasi napaka-inspiring po nito nangyayari nito. Talagang share nyo po sa iba. Hindi ko rin po alam na maaabot sa ganito ito, pero ngayon po talagang parang na ako ngayon, talagang sabi ko, thanks Lord. Talagang marami na talagang nakakasunod at marami na rin malapit na sa tagumpay. At syempre, magkakasama tayong lahat. Huwag kayong bibitaw, kasi kahit nasa Canada na kayo, pamilya tayo magsasama dito. Para mahila pa natin lahat yung ating mga kababayan na talagang gusto nating maahon sa ganun. Yan ang ipinanghina ng loob. Lakas ng loob guys at tamang tao, inspiring. Salamat ulit, ayan congrats Salamat sa pag-inspire. Yoli Nonoy, shoutout sa iyo, shoutout din kay Ray Inot. At huwag ka mag-alala, palabas niya, huwag ka mainip, tiyaga, walang inip-inip. Kay Perks, sila ko palis na rin. At sa iba pang mga palis, marami pang batch na palis So maraming good luck sa inyo lahat. At keep in touch kay Daddy Lou Vlogs. And tiyaga, good luck, God bless, and Daddy Lou Vlogs signing out.